So yun, this video, ibigay ko sa iyo instruction para dun sa magiging finals exam nyo. Visual Graphics Design. So sa Google Classroom, ayun, meron na tayong gagamiting mock apps. So ang kailangan na maging output, ito yung mock apps na output. That pala nilagay ko na rin yung ano. Um, wala. Upload ko na rin pala dito yung output na kailangan ma-achieve. Edit. Finance. Good. Ito. Okay. Save lang. And then mamaya itong recording, upload ko lang din mamaya dito. So ito po yung final output. So first, kailangan nyo muna mag-create ng design na ilalagay nyo sa billboard. So ganito siya. And then kapag nalagay nyo na sa billboard, yan to yung magiging tsura niya. So paano nyo po gagawin yun? Ayan, naka-ready na po yung gagamitin yung background. So yung content na lang yung kailangan nyo gawin. Okay, so first, download nyo itong dalawa. Tapos open ng Photoshop. Ayun. File, new. Kunin nyo na lang itong ito, punta kayo ng photo na tab, tapos piliin nyo itong landscape na 7.5 inches o with 300 na PPI. Tapos create nyo. Ayan, meron na kayong workspace or canvas. Una nyo gawin, lagay nyo, drag and drop nyo itong background na gagamitin. Tapos, since na merong white sa gilid, zoom in nyo na lang. Ayan, para sakto. Now, kuha kayo ng picture nyo. Meron naman na siguro dyan. Siyempre, ang model natin, si Ann. Tapos, kailangan nating tanggalin yung background. Punta ng quick selection tool, tapos meron na dito. Alam nyo naman kung paano magtanggal ng background, ha? Ayan, okay na yan. Okay, okay na ako dyan. Ayan, so wala na siyang background. Kailangan lang natin siyang i-resize. Control T para ma-transform. Ayan, resize natin siya. Tapos tapat nyo dun sa ilaw. Ha? Kasi lalagyan natin ito ng shadow mamaya. Wag dito, basta katapat ng spotlight. Okay, sa parang ilaw na yan. Pag okay na kayo sa pwesto, hit enter para mag-apply yung changes. Now, ilalagay nyo na yung last name ninyo. Any font style, pwede nyo gamitin. Tapos, i-rotate nyo lang up to 90 degrees. Nag-control T ako para lumabas yung transform. Ayan. Up to 90 degrees pa ganyan. Tapos, saka nyo i-resize. Tapos, zoom in lang ako ng konti. Make sure nyo na yung text nyo is hindi ganyan. Okay? Kasi mamaya puputulin natin yan. Kailangan na makukuha ng text pag nag-clipping mask tayo yung buong image ninyo. For example, ganyan. Okay? So, walang mababakante na part ng text mamaya. Hindi nyo ha. So dito, kailangan yung dulong part na yan. So parang half ng body nyo, nakalagay yung text. Okay? So hit ko na yung enter nyan. Tapos, ang next na gagawin is to duplicate ko muna tong model natin by pressing Ctrl+J. Yan, meron na akong duplicate. Tapos, lagay ko muna sa taas. So, napatungan yung ating text, i-hide ko muna siya. Okay, so may purpose yan kung bakit ko ngayon dinuplicate. Pero sa ngayon, iwanan muna natin, i-hide muna natin yan. Next na gagawin ay mag-create tayo ng selection kasi mag-delete na natin yung half part ng picture nyo. Okay? So, syempre, depende na sa inyo kung paano yung delete na gagawin nyo. Mag-create na lang kayo nandito ng parang wave na line. Kaya nyo na lang din siguro yung i-demonstrate ko. So,
So, kailangan selected yung first natin na sample or model. And then, gagamit ako ngayon ng pen tool. Tapos, make sure na nakapat siya, hindi shape. Ha? Make sure nyo na nakapat. Ha? Tapos, mag-create ako ngayon dito ng selection. Simulan ko dito. I-bend ko lang. Pag ganyan. Nagawa nyo naman to dati, so alam nyo na dapat to. And then, medyo pangit yung pagkakat ng lines na to. So, gawan ko lang siya ng paraan kasi hindi nga siya full. Puputulin ko na lang siya na parang pa-curve din. Siguro ganito na lang. Yan. Yan ako dyan. Tapos, yung dito, kahit hindi nyo na kuhain ng maayos. Kasi ang buburayin lang naman natin yung part na to. So, ang purpose nito, kaya ako nag-create ng selection na ganyan, gusto kong burayin yung part na yan. Pero hindi kasama yung text. Ngayon, ang active layer natin is ito. Ibig sabihin, itong selection na to, kapag nag-delete tayo mamaya or nag-brush, ito lang yung mawawala na affected. Okay? So now, nakapag-create tayo ng path, kailangan i-make selection muna natin siya. O, by right-click lang dito sa loob ng path, tapos, i-in nyo yung make selection. Tapos yan, may lalabas dito kung may gusto nyong feather radius, o kahit 1 lang, okay na. Yan. Naging selection yung ginawa natin kanina. Now, burayin natin by using brush tool. Press na lang ako ng B para mapunta sa brush tool. Tapos, dito tayo magbubura ngayon. Kailangan nakapunta to ha. Tapos, make sure na ang hardness nyo, right click lang natin. Ang hardness ko kasi hindi full. Iwa 100 ko lang. Pag hindi kasi naka-full yan, parang ganito mangyayari. Kaya kailangan naka-full. May kulang pa pala, pati yung opacity. 100 din natin. Ayan. Para lahat madidelete. O napansin ninyo, kahit delete ako dito, hindi nadadama yung part na to. Kung ano lang yung selection, yun lang yun, nadidelete. Para hindi na tayo mahirapan mag-delete ng layer. Make sure na okay lahat ha. So kung mapapansin nyo, yung part lang na to na layer, yung kung ano lang naka-active na layer, yun, doon lang siya mag-take effect. Yung text natin, hindi naman natin nabuka. Okay, so since na nakapag-delete na tayo, parang gusto ko siyang, sige, okay na ako dyan. Kailangan, i-undo ko na yung selection by pressing Ctrl D para mawala yung selection na yan. Okay, so hindi ko na siya kailangan. Now, ang gagawin natin sa text na to is kailangan matanggal. Tama ba? Hindi. Okay. So now, pwede na natin unhide yung duplicated layer natin kanina. Kaya din sa pagiging sa picture nyo. Tapos, clipping mask natin siya. Right click. Ayan. So kung mapapansin nyo, yun. Pumasok siya dun sa loob. Di ba? Now, para at least ma-emboss natin yung text na ginawa natin, ang gawin natin dun sa text, lagyan natin ng stroke. Pupunta ng FX, tapos stroke. Ayan. Check nyo lang tong stroke, tapos may lalabas yan. Depende yan sa PX. So, siguro gawin ko lang 2. Ayan, pwede na ako sa 2. Tapos outside lang din. And then, okay. Okay. So now, medyo hindi pa ako kontento sa naging effect na nangyari. Para mapa-emboss ko siya, pwede ko pa itong dagdagan ng, dagdagan nyo na lang dito ng drop shadow. Ayan, nakikita nyo yung difference. Pag walang shadow, tas may drop shadow. Ayan. Para siyang nagmukhang nakaangat. Tapos, kung gusto yung baguhin yung angle, ayan, ganyan na lang. Okay na ako dyan. Malagyan nyo ng drop shadow para at least medyo mas okay yung pagkaka-edit. Yan. Okay na yan. Tapos,
ang gagawin naman natin, drop shadow na din natin. Drop shadow nyo na lang din. Para at least mas maging okay. O, lagyan nyo na din ng drop shadow yung model natin. Pwedeng blending option. Tapos, ayan, drop shadow nyo lang din. Ayan, medyo mas okay, di ba? Yun. Muray ko lang tong part na to. May nakikita ako dito eh. Hindi na kailangan. Yan. So, okay. Siyang tingnan, di ba? O na, lagyan naman natin ng shadow mismo. Kasi nasa spotlight tayo. Dapat may anino yan dito. So, paano tayo maglalagay ng shadow? Click muna natin to. Tapos mag-add tayo ng layer. Dito mapupunta yung brush na ilalagay natin. So, gamit tayo ng brush. Tapos, dito babaan natin ang opacity. Try lang natin. Tayo dyan. Pati hardness na rin. Kaya ako pala binabahan kanina. Tayo dyan. Tapos, resize natin, Control-T para mag-transform siya. Yan. Palitin natin konti. Para natin dito. Yun. Goods na, di ba? Yun. Okay. Now, ang natitira na lang na gagawin is yung logo dito na dapat naka-blend dun sa wall and yung text na naka-perspective dito din sa wall na to. So, unahin natin yung logo. Meron na kayong logo ng IETI. Kung wala, pwede nyo i-download. Hindi ko na nilagay doon sa classroom. Drag and drop ko na lang yung logo dito. Yan. Tapos, resize lang natin siya. Banda rito, ha? So, banda dyan. So, kung mapapansin nyo, para lang siyang pinatong. Okay? O para mag-blend yung style niya ng logo dun sa background, ang pwede natin gawing technique is babaan natin yung kulay niya o yung transparency. Pero hindi tayo pupunta sa opacity. So, double click niyo yung layer na to. Ay, mali. Dito kayo mag-double click. Hindi pa rin. Hindi yan. Dito, try natin. Ayan. Okay. Ulitin ko lang ha. Dito kayo mag-double click sa walang text. So, banda rito. Para lumabas tong layer style. Okay? Now, ang gagawin natin dito sa underlying layer, kailangan i-move ko lang tong arrow na to papunta sa gitna para makita natin kung anong changes yung pwede mangyari kapag binago natin yung settings na to. Para mapaghiwalay ito, dalawa, hold nyo yung alt kasi pag hindi nyo in-hold yung alt, ganito yung mangyayari. Okay? Pagdating nung sa kabila, ganun din. Kasi white siya, hindi siya mag-take effect. So, hold nyo yung alt para maghiwalay yung arrow na yan. Yan. Tapos, babaan ko lang din dito. White niya. Yun. While holding alt, saka nyo i-move to, ha. Nakita nyo naman siguro yung changes na nangyari. So, by doing that, nakikita nyo na parang nag-blend or naka-paint siya mismo dun sa wall na yun. Okay, so nakikita nyo yan, yung may mga butas yung wall, di ba? Tapos, yung light nung ilaw na to is nag-incorporate din dun sa logo. Okay? Next naman, dito sa text natin, yung course nyo yung ilalagay nyo. Kung CPE kayo, CPE, BSIT, BSIT. So, dalawa lang naman yan. Type tayo, BSIT. Try na lang natin CPE din. Kung anong course nyo, yun ilagay nyo. Tapos, okay, white font na din ang gagawin natin. Resize lang natin siya para medyo lumaki. Yan. Now, kukunin natin yung perspective nito. Nakikita nyo may line, di ba? Para ma-achieve natin na parang naka-paint din siya sa wall, ang gagawin natin, right-click natin dito sa layer na to, convert to smart object. Tapos, Control-T natin, and then right-click tayo dito, wipe. Click nyo. Tapos, ay mali, perspective pala dapat. Tama ba ako? Kalimutan ko. Hindi rin. Yun, nakalimutan ko agad. Tama ba ako?
Distort pala dapat. Ayan. Click nyo yung distort ha. Again, ulitin ko na lang din para hindi kayo malito. Ayan, dinilit ko po ha. Mag-delete ako ng text. Tapos resize lang siya. Medyo malaki. Okay, tapos right click natin. Wala pa yung distort. So, kailangan i-convert muna natin siya sa smart object. Right click. And then, convert to smart object. Tapos, mag-control T tayo ngayon. Right click. And then, distort. Para pwede na natin i-move yung corners niya. So, yung pag-move ng corners, itatapat nyo dun. May linya yan ha. 1, 2, 3, 4. Para mag-blend in siya dun sa perspective nitong pader natin. Still. Pag okay na kayo, hit enter. Yan. Nakuha natin ngayon yung perspective ng background natin. So, parang may nakasulat doon na text or letter. Kaya lang, halata na pinatong. So, paano natin gagawin? Same lang din ang ginawa natin sa logo. Double-click tayo dito. Tapos, baguhin lang natin yung kanyang underlying layer. Yan. Kung mapapansin nyo, yung light coming from this lamp is hanggang dito lang yung cover. Kaya, tapos nakikita nyo na rin yung mga holes dun sa wall natin. Pag okay na, click okay. So yan, ito na po yung billboard ninyo. Hindi ko na pwedeng baguhin. Okay, so ito na po yung billboard ninyo. May nakalagay ko ba? Alam po ito na yun. Yun na nga lang yun. Now, save na natin to as JPEG. Save as JPEG. May nakasave na ako. Sige. Ito na yung sample. Pag nakasave na po yun, i-upload nyo na yon sa Google Drive ninyo. So ito mismo yung JPEG file nito. Now, ang next na gagawin is yung pang billboard na natin. Ito na yun. Dami kong tab. Ito na siya. Ito naman yung next na gagawin. So ilalagay na natin siya para mapunta dito. Ito naman yung gagamitin. So pag na-download nyo na yon, open with Photoshop nyo. Ganun. Wait lang, pause ko muna. May nawawala. Ayun, nagkaroon lang ako ng problema. So, again, right click. I-open nyo with Photoshop. Ito, yung na-download nyo. Open with Photoshop. Naka-multi-select pala ako kanina, kaya hindi lumalabas. So, yan. So, ang gagawin nyo is, ilalagay nyo ngayon yung image dito. Ito, madali na lang. Right-click nyo na lang. Drag and drop. Ginagawa yung image. Tapos, hit nyo yung enter. Kung paano natin ginawa yung perspective nito, ganun lang din gagawin natin kanina. Right-click, convert to smart object. Tapos, Control-T. Tapos, distort. Para pwede na natin ma-move yung corners niya. Tapos, itatapat na lang natin dito sa image. Yan. O, di ba? Okay na siya, mukha siyang TV. Parang mas
magmukhang realistic yung billboard nito, gagawin nyo. Gagawin lang natin din kanina yung adjustment sa underlaying. So, double click tayo dito. Tapos, adjust lang natin to ulit. Yung spotlight. Spotlight pa rin. Ayan, see? Makita nyo yung difference, diba? Mas mukha siyang realistic. Okay, so pag okay na kayo sa result, save nyo na yung file ninyo. Lagyan nyo na ng file name na finals, billboard. Tapos, upload dun sa Google Drive folders. Okay? So, sana naintindihan nyo. Madali na lang naman na itong finals na to. Sundan nyo lang yung video para makuha. Okay? So, hanggang dito na lang. Good luck.